So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians chapter 1 verse 11. Sabi po dito, "As you help us by your prayer, then many will give thanks on our behalf for the glorious favor granted us in answer to prayer of many." So ang title po ng mensahe natin sa umagang ito, The Great Help of Mission. So, ano nga po ba yung great help natin para sa misyon ng bawat isa sa atin? Sabi po dito, there are many reasons why God blessed Isaac, Priscilla, and Aquila. So, ano yung rason bakit kaya pinagpala si Priscilla and Aquila at saka sa Isaac? Bakit po? Kasi sila yung tumulong para magawa yung world mission na nais ng Diyos sa mga anak niya. No? Lahat po ng rason, may dahilan ng Diyos. No? Bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Baka gusto ng Diyos na tumulong din tayo for mission. Dalangin ko po sa oras na ito. As we see this blessing ng Panginoon, ay nawa, makita po natin na dapat tayo ay tumulong for mission. At hindi lang po sinasabi dito, paano ba natin magagawa yung world mission na ginawa ni Isaac, ni Priscilla, and Aquila? Sa pamamagitan po ng ma-restore po ang panalangin sa atin. Maraming tao ngayon na nakakalimutan na ang manalangin. Even anak tayo ng Diyos, minsan nakakalimutan po natin manalangin. But then, sinasabi po sa mensahe natin sa oras nito, we need to enjoy and restore prayer in our life. Kailangan po yung panalangin, ma-restore sa ating buhay. At sinasabi dito, ano po ba ang panalangin? Sinasabi po dito, is when the triune God move, the transcending time and space. Ang panalangin daw po ay kaya i-move yung trono ng Diyos sa pamamagitan ng pagta-transcend ng time and space. Saan man po tayo nandun, pwede po tayong manalangin. Ano man po yung ginagawa natin, pwede po tayong manalangin. Kaya sa oras na ito, I encourage you na manalangin po tayo. Manalangin tayo upang sa ganon, ano man yung gagawin sa ating buhay, tayo ay mapagtagumpayan lahat natin ng mga bagay dito. At hindi lang yan, sabi dito, when we enjoy prayer, tayo ay magiging watchmen. Tayo ay magiging watchmen ng Panginoon. Para saan? For the world mission. Tayo ay hinanda ng Diyos para makita natin itong mga bagay na ito. At sinasabi dito, tayo ay mga watchmen, kailangan meron tayong platform. Ano yung platform natin? That is the Word of God. At higit sa lahat, kailangan din po natin makita ang watchtower natin. Ano yung watchtower na sinasabi po dito? We need to see the light. Makita po natin yung ilaw ni Kristo saan man tayo patutungo. At higit sa lahat, yung antena po natin. Ang antena natin to save people. Kaya sa oras na ito, may our prayer will be this. Kailangan po natin maging ganito yung panalangin natin. To shine the light of Christ, to save people. At higit sa lahat, sinasabi din po dito, prayer can become the greatest help to carry out mission. Wala man po tayong pinansyal na may tutulong for mission, but then sinasabi ng mensahe natin, sa pamamagitan ng panalangin, kaya nating tumulong. At ito yung greatest answer na ibibigay sa atin ng Diyos for mission. At sinasabi ko sa main message natin, what is God true comfort? Ano nga ba yung tunay na comfort ng Diyos na ibibigay sa atin? Una, healing of believers. Ano yung kailangan po natin bilang mananampalataya sa Panginoon? Ang kagalingan. Ano yung kagalingan dapat nating kamtan? Sabi sa John 19:30, ang lahat ng bagay ay tinapos na ng Diyos. At kung tinapos po ito ng Diyos, wala na po dapat tayong ipag-alala. Bakit? In the Bible said, hindi po ito sinasabi lang ng tao. Huwag po sinabi po ito ng Diyos. Sa krus pa lang, nung siya ay namatay, sabi niya, ang lahat ng bagay ay tapos na. At hindi lang po yun. Sabi dito, let believer know God's kingdom. Kailangan din po natin malaman ang kaharian ng Diyos. At also, kailangan din po natin malaman na we are God's temple. Sinasabi po ito sa 1 Corinthians 3:16. Tayo daw po ay templo ng Diyos. At kung tayo ang templo ng Diyos, ang kagalingan ay mapapasa atin po. At higit sa lahat, sabi din po dito, we receive the Spirit who is from God. Nakamtan natin ang Espiritu
Ano daw po yung kagalingan ng makikita din pa natin sa pangalawa? Healing of 3 courtyard. Ano po yung 3 courtyard na sinasabi dito sa mensahe natin? Una, Gentiles. Pangalawa, children. Pangatlo, sick people. Ano yung 3 gagawin natin kagalingan dito? Sabi po dito, we need to heal 24-hour system, no? Para gumaling ang mga taong nandito sa loob na ito. Ang Gentiles, no? Also, mga children, no? Marami sa panahon po natin ngayon, ang maraming mga kabataan na hindi alam yung kagalingan. Alam nila yung kagalingan physical, pero ang spiritual, alam mo ba ng lahat? Maraming taong hindi alam ng spiritual. But today, panalangin ko po sa oras na ito, as we listen this message, na gumaling po tayo, hindi lang physical, kundi ang ating mga spiritual. At pangatlo, sinasabi po dito, healing of lay leaders. Mga leaders. Ano dapat yung mga taglayin na kagalingan ng mga leaders sa loob ng church natin? Una, we need to stood before the problem. Kailangan tumayo tayo sa ating mga problema. This is to save 237 nation. Ito yung tinatawag po para mailigtas natin ang 237 nation natin. Tumayo tayo sa ating mga problema. Huwag po natin pangambahan yung problema na tinatahak natin sa oras nito. Pag po, sinasabi ng mensahe, kung gusto mo ng kagalingan, tumayo ka sa iyong problema. At sinasabi din po dito, paano tatayo tayo sa mga problema meron tayo? We need to know our calling. Kailangan natin malaman yung calling natin. Why God called me? Kung bakit tayo tinatawag ng Diyos, higit sa lahat, kung alam mo tinawag ka ng Diyos, you need to be inside of training. Kailangan mo promosid sa training na gusto ng Diyos para sa iyo. Hindi mo agad may bibigay yung salita ng Diyos because kailangan mo mag-train. Ano yung iti-train mo? Yung salita ng Diyos. At higit sa lahat, sinasabi dito, important for our leader is to go out to mission. Sa mga leaders po natin, sa bawat leaders ng church natin, no, go out to mission. Gawin po natin yung mission natin. Dalangin ko, as we go out to our mission, nawang makita po natin yung calling natin and yung training na dapat natin. Sa conclusion po natin, sinasabi po dito, when you give worship, no? Pag tayo daw po ay pumupunta sa worship, ano dapat yung gawin natin? Sabi po dito, go to deep prayer. Kailangan daw po natin magkaroon ng deep prayer and receive the greatest grace. No, as we worship to the Lord, we need to have deep prayer and greatest gift na binigay sa atin ng Diyos. At sinasabi din po dito, hold on the prayer of 24 hours and 25 hours and 30. Dalangin ko po as you listen this message, no, magbigay po ito ng kasagutan sa kagalingan na kailangan nyo sa oras na ito. I believe na sa mga oras na ito, hindi po ito yung sinasadya, bagkus ito po yung plano ng Diyos para marinig natin ang mensahe ito. I know na sa mga bagay na kailangan natin gawin is mag-mission po tayo. Mission para saan? To share the gospel, to shine the light of Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga bawat nanonood sa oras nito. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na maging kagalingan itong salita niyo, Panginoon, para magawa namin ang word mission, Panginoon, upang sa ganon, ibahagi namin ang salita sa lahat ng taong nangangailangan, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, hayaan niyo sa mga oras na ito, ang restoration of prayer, Panginoon, ay mapasa amin upang sa ganon, patuloy sa aming buhay, sa pagising pa lang namin sa umaga, ma-restore po ang pasalamat, Panginoon, ma-restore po ang prayer, Panginoon, dahil humihinga kami dahil sa inyong hininga, Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen.